Mainit na sinalubong si Pangulong Bongbong Marcos sa Hawaii. Doon nag-exile ang pamilya Marcos matapos mapatalsik bunsod ng 1986 People Power Revolution. At mula sa Hawaii, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Ivan Pia, aloha! Mag-aalas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa Honolulu sa Hawaii at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahigit 3 dekada. Nagbabalik si Bongbong Marcos dito sa Hawaii pero sa pagkakataong ito bilang Pangulo na ng Pilipinas. Let me say what I have waited very long time to say. Aloha! Sa muli niyang pagtapak sa Hawaii, ang pulong sa Filipino community ang unang aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos na sinalubong ng malakas na hiyawan at standing ovation. Habang buhay raw dadalhin ng Pangulo ang utang na loob na kinupkop sila sa Hawaii ng mga kababayan. Isa sa mga sumadya ang 90 anyos na si Joe Lazo, isa sa matatalik na kaibigan ng mga Marcos. Binigyang pugay siya ni Marcos sa kanyang talumpati. Ang dating Presidential Security Command ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. naroon din. Maging ang kanilang mga kababayan sa Sarat, Ilocos Norte na sa Hawaii na naninirahan. Naglaan naman ang Pangulo ng sandali ng katahimikan para alalahanin ang mga nasawi sa malawakang Maui wildfire. These are the people who kept body and soul together of the Marcos family. When I tell this story, people do not believe it. They do not quite believe it. But we landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay, silang nagpapakain sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos, kaya't hindi ko makakalimutan. Sa labas ng Hawaii Convention Center, may mga rallyista namang sumalubong sa Pangulo. Bago sa Hawaii, pinulong din ng Pangulo ang Filipino community sa Los Angeles, California at kinilala ang malaking ambag ng mga Pinoy sa ating ekonomiya. Pinasyalan din niya ang headquarters ng SpaceX para sa potensyal ng pagpapalawig ng internet connectivity sa bansa. Ivan Pia, bukas nakatakda ng mga pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Indo-Pacific Command Headquarters. Dadalo rin siya sa capability orientation sa Joint Base Pearl Harbor, Hickam, West Philippine Sea Support. At nakatakda siyang mag-alay ng bulaklak sa wreath-laying ceremony sa Pearl Harbor bago ang roundtable meeting sa Daniel Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Honolulu sa Hawaii. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.